sa inyong lahat at maligayang pagdalo sa unang araw ng ating webinar na may temang Guro at Magulang sa Pagpapabasa Magkatuwang. Ako po si Binibining Rosa F. Fuentes, guro sa unang baitang ng Paaralang Elementarya ng Daniel Fajardo. Ikinagagalak kong batiin ang lahat ng kalahok ng webinar na ito, lalong-lalo na ang ating pangalawang tagapamanihalang pansangay, nanunumparang tagapamahala na si Dr. Joel Torrecampo, sa aming butihing at magaling na nanunumparang punong guro, Dalog Guro 2 na walang iba kundi si Ginang Lucy G. Perez, sa aking mga masisipag na kapaguro, sa minamahal naming mga magulang, isang kaaya-ayang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga ay makakasama natin sa ating talakayan at pag-aaral ang 4 na magagaling at masisipag na guro ng aming paaralan na naglagak ng kani-kanilang oras, pagod at panahon para maibahagi sa atin ang kanilang kaalaman sa pagpapabasa. Sa pagsisimula ng ating programa, maaaring tumayo tayong lahat para sa pagpugay sa ating watawat at sa pag-awit ng lupang hinirang. Susundan ng isang munting panalangin na pangunahan ni Ginang Fe Yabut, guro sa ikalawang baitang, at manatiling nakatayo para sa himno ng Las Piñas. Makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay at pangangalaga sa amin. Matagal na po ang pandemya sa aming bansa. Subalit kami nananatiling malakas at ligtas sa nakamamatay na sakit. Marami na po ang nahihirapan, Ama. Nawawala na po ng lakas dahil marami na ang nawala ng trabaho. Subalit kami ay patuloy na ligtas at lumalaban sa kahirapan. Alam namin di niyo kami pababayaan. Ikaw ang aming lakas, Ama. Sa iyo kami kumukuha ng tibay ng loob. Kaming mga guro, sa bagong henerasyon, libo
maaari na pong umupo. Ngayon, inaanyayaan ko po kayong makinig sa isang pambungad na pananalita ng aming butihing at masipag na nanunumparang punong guro, dalog guro to na walang iba kundi si Ginang Lucy G. Perez. Sa ating napakasipag, napaka-supportive at mahusay na Schools Division Superintendent, Dr. Joel Tito Ricampo, at sa buong pamunuan ng SDO Las Piñas, sa ating mga dalubguro, gurong tagapag-ugnay sa pagbasa, Ginang Marie Concepcion Gruta, mga guro, mga magulang, at mga mag-aaral, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming virtual webinar na pinamagatang Guro at Magulang sa Pagpapabasa Magkatuwang. Tunay po na sa panahon ng pandemya at ang mga mag-aaral ay nasa bahay lamang nag-aaral, ang mga guro ay gumagawa ng lahat ng paraan upang maihatid sa mga bata ang wastong pagkatuto. Bagamat mahirap, tayo ay naniniwala na sa pagtutulungan ng bawat isa, lalo na po ang mga magulang, ay higit na makatutulong upang ang pag-aaral ng ating mga anak ay maging makabuluhan. Kaya ngayong umaga, tutok na at makinig sa mga kaalaman na ihahatid ng mga guro ng Daniel Fajardo upang magamit ninyo ito sa pag-agapay sa inyong mga anak sa pagtuturo sa bahay. Gaya ng kasabihan, ang mabuting pagkatuto ay nagsisimula sa bahay at magulang ang tunay na siyang unang guro ng mga mag-aaral. Kaya saksihan natin ang talakayan na ihahatid ng mga piling guro at inaasahan po namin ang inyong suporta at pakikiisa upang maging matagumpay ang hinahangad natin na makabasa ang bawat isa o bawat mag-aaral. Muli, magandang umaga, mabuhay, at iniiwan ko sa inyo ang sabi ng ating Education DepEd Secretary, Yunor Magtolis, na sa kabila ng pandemya, tuloy ang edukasyon. Mabuhay ang mag-aaral ng Daniel Fajardo, mabuhay ang mga guro, mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po, Ginang Lucy J. Perez, sa iyong napakaganda at napakamakabuluhang pambungad na pananalita. Sa pagpapatuloy ng ating programa, akin pong tinatawagan ang aming napakasipag na gurong tagapag-ugnay sa pagbasa na si Ginang Maria Concepcion P. Gruta para sa Rasyonale. Schools Division Superintendent, Dr. Joel Tito Ricampo, sa ating Master Teacher 2, Officer in Charge, Mrs. Lucy G. Perez, sa ating Master Teacher 2, Mrs. Emelinda D. Tesorero, sa aking mga kapwa-guro, sa mga minamahal na magulang, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong panahon ng New Normal ay napakahalaga ang papel na gagampanan ninyong mga magulang. Bahagi ang mga magulang sa pagharap sa mapaghamong New Normal in Education. At kung hindi man kalabisan, ay masasabing ang buong pamayanan ay kasali sa laban. Naisipan po naming ilungsad ang webinar na ito sa pangunguna ng aming butihing punong guro upang matulungan kayong mga magulang sa paggabay sa inyong mga anak ngayong panahon ng New Normal, lalo na sa pagpapabasa. Gaya ng kasabihang, education starts from home. Higit na kailangan ngayon ang kooperasyon ng mga magulang. Nais po naming ipabatid na nandito lamang kaming mga guro, kaagapay at kasama ninyo. Hindi namin kayo iiwanan ngayong panahon ng pandemya.
Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginang Maria Concepcion B. Gruta. At para ibahagi ang pamantayan sa pakikinig at panonood, akin pong tinatawagan si Ginang Raquel F. Flores, guro sa ikalawang baitang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po ang pamantayan sa pakikinig at panonood ng webinar. Una, makinig ng mabuti sa talakayan. Pangalawa, unawain at intindihin ang mga tinatalakay. Pangatlo, magtala ng mahahalagang detalye sa napakinggan. Pang-apat o panghuli, isa-isip at isa-puso ang mga napanood at napakinggan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ginang Raquel F. Flores. Bago ko po sa inyo ipakilala ang ating unang tagapagsalita, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang katagang ito. May pag-asa ang batang marunong bumasa. At ngayon nais ko sa inyo ipakilala ang ating unang tagapagsalita. Siya ay mahusay at masipag na guro at 14 na taon na siyang nagtuturo sa unang baitang. Kaya naman, bihasa na siya sa pagtuturo ng pagbasa. Walang iba kundi si Ginang Soledad Jeromiano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, ating pong pag-aaralan ang mga tunog ng bagong alpabetong Pilipino. Ang bagong alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra, kasama ang dalawang hiram na letra, ang letrang NG at NY. May 5 patinig at 23 katinig ang ating alpabeto. Tara, umpisahan na natin. Ito ang letrang A. Ang tunog nito ay ah, ah, ah. Halimbawa, aso. Pakiulit nga po ang tunog ng letrang A. Ito ang letrang B. Ang tunog nito ay b, b, b. Halimbawa, bola. Pakinggan ko nga po ang tunog ng letrang B. Magaling. Ito ang letrang C. Ang tunog nito ay k, k, k. Halimbawa, cactus. Pakiulit nga po ang tunog ng letrang C. Ito ang letrang D. Ang tunog nito ay d, d, d. Halimbawa, daga. Kayo nga po, pakiulit nga po ang letrang D. Tama. Ito ang letrang E. Ang tunog nito ay eh. Halimbawa, eroplano. Pakiulit nga po ng letrang E. Magaling. Ito ang letrang F. Ang tunog nito ay halimbawa, French fries. Kayo nga po, pakiulit. Ito ang letrang G. Ang tunog nito ay g, g, g. Halimbawa, gatas. Pakiulit nga po ang letrang G. Ito ang letrang H. Ang tunog nito ay halimbawa, hipon. Kayo nga po, pakiulit. Ito ang letrang I. Ang tunog nito ay E. Halimbawa, ilaw. Sige nga po, pakiulit ng letrang I. Ito ang letrang J. Ang tunog nito ay J. Halimbawa, jeepney. Pakiulit nga po ang tunog ng J. Ito ang letrang K. Ang tunog nito ay K. 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 Halimbawa,
keso. Pakiulit nga po. Ito ang letrang N. Ang tunog nito ay Halimbawa, lamok. Pakinggan ko nga po kayo ng letrang L. Ito ang letrang M. Ang tunog nito ay Halimbawa, medyas. Kayo nga po, ano nga ulit ang tunog ng letrang M? Ito ang letrang N. Ang tunog nito ay Halimbawa, niyog. Pakiulit nga po ng tunog ng letrang N. Ito ang letrang N. Ang tunog nito ay Halimbawa, ninyo. Pakiulit nga po ng tunog ng letrang N. Ito ang letrang NG. Ang tunog nito ay Halimbawa, ngipin. Pakiulit nga po ng letrang NG. Ito ang letrang O. Ang tunog nito ay O. Halimbawa, okra. Kayo nga po, parinig ng letrang O. Ito ang letrang P. Ang tunog nito ay Halimbawa, pato. Pakiulit nga po ng tunog ng letrang P. Ito ang letrang Q. Ang tunog nito ay Halimbawa, Quezon. Pakiulit nga po ng tunog ng letrang Q. Ito ang letrang R. Ang tunog nito ay R. Halimbawa, rosas. Pakinggan ko nga po ang tunog ng letrang R. Ito ang letrang S. Ang tunog nito ay S. Halimbawa, sisiw. Pakinggan ko nga po anong tunog ng letrang S. Ito ang letrang T. Ang tunog nito ay T. Halimbawa, tigre. Kayo nga po, ano nga ulit ang tunog ng letrang T? Ito ang letrang U. Ang tunog nito ay U. Halimbawa, ubas. Parinig nga po ng letrang U. Ito ang letrang V. Ang tunog nito ay V. Halimbawa, Venus. Parinig nga po, ano nga ulit ang tunog ng letrang V? Ito ang letrang W. Ang tunog nito ay Halimbawa, watawat. Ano nga po ulit ang tunog ng letrang W? Ito ang letrang X. Ang tunog nito ay X. Halimbawa, xylophone. Ano nga po ulit ang tunog ng X? Ito ang letrang Y. Ang tunog nito ay Y. Halimbawa, yoyo. Pakiulit nga po ng tunog ng letrang Y. Ito ang letrang Z. Ang tunog nito ay Z. Halimbawa, zebra. Paulit nga po ng tunog ng letrang Z. Ngayon mga magulang, upang lubos ninyong malaman kung kilala na ng inyong mga anak ang tunog ng alpabetong Pilipino, maaari nating gamitin itong mga pagsasanay. Halimbawa, magpapakita kayo ng larawan ng isang bagay, katulad ng larawang ito. Tatanungin niyo ang inyong anak, ano ang larawang inyong nakikita? Tama, yan ay ubas.
Ipaulit niyo sa kanila, ubas. Sa salitang ubas, ano ang unang letra? Magaling! Ang unang letra ay U. Ngayon, ipapabanggit niyo sa kanya ang tunog ng letrang U. Tama! Ang tunog ng U ay U. 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 Isa pang larawan ang inyong nakikita. Patanong ulit sa mga bata, anong larawan ang inyong nakikita? Tama! Yan ay apa. Anong unang letra ng salitang apa? Magaling! Letrang A. Ngayon, ipabanggit niyo sa bata kung ano ang tunog ng letrang A. Sige nga, ano ang tunog ng letrang A? Correct. Okay. Ngayon naman, isa pang larawan. Ang inyong nakikita. Anong larawan ang inyong nakikita? Tama, baso. Ano ang unang letra ng baso? Tama rin. Letrang B. At ipasabi niyo ulit sa kanila ang tunog ng letrang B. Ipaulit po sa kanila. Okay, letrang B, ang tunog ay B. 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 Sa pamamagitan po niyan, mas madali pong matututunan ng mga bata ang tunog ng bawat alpabetong Pilipino. Inyo na pong napakinggan ang mga tunog ng bagong alpabetong Pilipino. Kayang-kaya niyo pong gayahin. At nawa, ito'y maging gabay ng mga pag-aaral sa pagkatuto sa pagbabasa. Maraming salamat po sa pakikinig! Maraming salamat po, Ginang Soledad Romiano, sa pagturo ng tunog ng alpabetong Filipino. Ngayon naman po ay ipapakilala ko sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita. Napakasipag at napakabait na veteranong guro sa ikalawang baitang. Siya po ay 32 taon na sa pagtuturo, kaya naman hindi matatawaran ang kanyang angking galing. Akin pong tinatawagan si Ginang Vida M. De Leon para ibahagi sa atin ang kanyang kaalaman sa Marungko Approach. Ang Daniel Fajardo Elementary School ay naghanda ng webinar sa pagbasa upang iparating sa inyo mga magulang kung paano ang proseso na gagawin sa pagtuturo ng pagbasa sa inyong mga anak. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang aming paaralang Daniel Fajardo ay naghanda ng isang webinar sa pamumunan ng aming masigasig at masipag na punong guro na si Ginang Lucy G. Perez, kasama ang mga masisipag na guro sa una at ikalawang baitang at ginabayan ng mga dalog guro, Filipino Coordinator at ang in-charge sa Reading Coordinator ng Daniel Fajardo Elementary School. Sa aming pagkakaisa at pagtulong-tulong ay maiparating namin sa inyo ang isang paraan sa pagtuturo kahit na nasa bahay lang tayo dahil sa naranasang pandemya COVID-19. Kaya ngayon, ating tunghayan ang proseso ng pagturo ng pagbasa gamit ang Marungko Approach. Ano nga ba ang Marungko Approach? Bago ko ibigay ang kahulugan ng Marungko Approach, narito po ang layunin. Una, nakikilala ang hugis ng malaki at maliit na letrang M. Number 2, nabibigkas ang tunog ng letrang M. Number 3, naisusulat ang malaki at maliit na letrang M. Number 4, nababasa ang mga larawan na nagsisimula sa letrang M. Ano nga ba ang Marungko Approach? Ang Marungko Approach ay gumagamit ng 28 na letra ng makabagong alpabetong Pilipino na itinuturo sa ganitong pagkakasunod. Ang unang letra ay M, S, A, I, O, D, E,
U, T, K, L, Y, N, G, N, G, P, R, D, H, W, C, F, J, N, Q, V, Y, Z. Bakit ang letrang M ang unang letra sa pagtuturo ng marungko? Ano sa palagay ninyo? Alam ba ninyo kung anong unang binigkas ng anak ninyo nung siya'y maliit? Nagmamurmur siya. Letrang M ang binibigkas niya. Nagtutunog po siya ng Ngayon mga magulang, ito ang unang letrang ituturo ninyo sa mga anak. Paano natin sisimulan ang pagtuturo ng marungko approach? Ito ang unang proseso sa pagturo ng marungko approach. Ipapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa letrang M. Ngayon mga magulang, ipapakita ko na po sa inyo ang mga larawan na nagsisimula sa letrang M. Dito po ay gagamit kayo ng larawan na nagsisimula sa letrang M, kagayang na nakikita ninyo sa screen. Gumagamit ng iba't ibang larawan, kagaya ng mansanas, manok, mata, mani, mesa, martilyo, manika, medalya, monay, mukha, musika, medyas, motorsiklo. Ang susunod na proseso, pagkatapos na ipakita at masabi ang pangalan ng mga larawan, magtanong na sa inyong anak kung ano ang tunog ang palaging naririnig habang sinasabi ko ang pangalan ng larawan. Ngayon mga magulang, bibigkasin natin ulit ang tunog. Malapit na yun. Ang susunod na proseso, pagkatapos maipakita ang larawan, ay ang pagpapakilala ng tunog. Ang tunog ng letrang M ay at ipaulit-ulit bigkasin ng inyong anak. Ito po ang ikatlong proseso. Ipakita na po natin ang hugis ng letrang M. Patingnan mabuti sa inyong anak ang hugis ng letrang M. Pagkatapos maipakita ang hugis, ipakilala na ang letrang M, malaki at maliit na letrang M. Ang susunod na gawain
ay ang pagsulat ng hugis letrang M sa hangin, sa sahig, at sa palad, at kung saan. Ngayon naman ay ipapanood ko ang isang video na kinuha ko sa YouTube kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang M. Magandang araw mga bata! Halina at tayo ay magsanay na sumulat ng mga letra. Ihanda ang papel at lapis at tayo ay magsusulat ng letrang M. Malaking letrang M. Gumuhit ng linyang patayo. Pahilis. Pahilis. Patayo. Mahusay! Gumuhit ng linyang patayo. Pahilis. Pahilis. Patayo. Mahusay! Maliit na letrang M. Gumuhit ng linyang patayo. Pakurba. Pakurba. Mahusay! Gumuhit ng linyang patayo. Pakurba. Pakurba. Mahusay! Ngayon naman ay nakapanood na po kayo ng isang video na kinuha ko sa YouTube kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang M. Ang susunod ay ang isusulat na po ang letrang M sa papel. Ito na po ang isang halimbawa ng tamang pagsulat ng letrang M. Pagkatapos pagsulat ng letrang M, maaari na po tayong gumawa ng mga pagsasanay upang mas lalo pa nilang maunawaan ang tinatalakay na letrang M. Kagaya po nito, kilalanin ang larawan. Ano ang unang tunog ng mga larawan? Isulat sa patlang. So, isusulat na nila ngayon ang letrang M. Basahin muna nila yung larawan kagaya ng manok, manok, mani, mais, maso, medyas.
Maaari po natin silang bigyan ng karagdagang pagsasanay, kagaya nito. Tingnan ang mga larawan at bigkasin ang mga pangalan nito. Maleta, makopa, mapa, misa, makina. Ngayon naman ay gagamitin na natin ang letrang M sa parirala. Okay, basahin ko ang panuto. Basahin ng guro ang parirala at ikahon ang letrang M ng mga bata. Okay, number 1. Pulang maleta. Dilaw na mais. Puting medyas. Tahimik na misa. Sirang makina. At ang huli ay ang letrang M, ginamit sa pangungusap. Okay, ito na po ang pagsasanay. Tingnan ang mga pangungusap. Lagyan ng X ang mga salitang may letrang M sa pangungusap. Okay, number 1, si Monica ay maganda. Ang makopa ay matamis. Ang martilyo ay matigas. Ang motorsiklo ay maliit. Sina Mina at Mona ay kambal. So, lahat ng letrang M, maliit o malaki, ay dapat nilang lagyan ng X. Ano ang napansin niya sa ating proseso ng pagturo ng marungko approach? Mga magulang, nagsimula po tayo sa madali, papunta sa mahirap na gawain. So, ganun po ang pagturo sa mga anak. Paano ituro ang marungko approach? Upang lalo ninyong higit na maunawaan kung paano ituro ang marungko approach, may inihanda akong video galing sa YouTube. Panoorin po natin. Titik M. Isulat natin ang titik M. Mga salitang nagsisimula sa tunog na M. Mais. Mansanas. Manok. Mangga. Mani. Mapa. Martilyo. Mata. Manika. Maong. Medyas. Medalya. A. E. I. O. U.
ma. Me. I, mi. O, mo. O, mu. A, am. E, em. I, im. O, om. U, Ma. Me. Mi. Mo. Mu. Mu. Mo. Mi. Me. Ma. Ma. Ama. Ema. Ima. Oma. Uma. Mama. Dito na po nagtatapos ang aking paksa. Maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Ginang Vida M. De Leon, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. At ang ating susunod na tagapagsalita, isa sa may pinakamasayahing mukha sa aming paaralan at 11 taon na siyang nagtuturo sa unang baitang. Ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo, si Ginang Mayan P. Alberca. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayong panahon ng new normal, ay napakahalaga ng papel na gagampanan ninyong mga magulang dahil walang face-to-face na pag-aaral ngayong school year. Kayo ang gagabay at magtuturo sa inyong mga anak, kaya't ang ating paaralan ay nag-isip ng paraan upang kayo ay matulungan, lalo na pagdating sa pagbabasa. Ngayong umaga, ako ay naatasan na ibahagi sa inyo ang isang paraan na maaari ninyong magamit at makatulong sa paglinang ng kakayahan sa pagbabasa ng inyong mga anak. Ang aking tatalakayin ay ang batayang talasalitaan. Ano ba ang batayang talasalitaan? Mahalaga ba ito? Opo, mga nanay at tatay na nakikinig ngayon. Ang batayang talasalitaan ay ang mga salitang madalas na nakikita o nababasa sa isang teksto o babasahin. Ito rin ang bumubuo sa 50 hanggang 70% ng isang teksto o babasahin. Ang mga salitang ito ay kinakailangang masaulo upang hindi mahirapan sa pagbabasa ng isang teksto. Ang batayang talasalitaan ay nahahati sa 4 na pangkat na nagsisimula sa maikli hanggang sa mahabang salita o madali hanggang sa salitang may kahirapan. Dahil din dito, napapadali ang pagbabasa at pagkatuto ng bata sa pagkaunawa. Ito rin ay nahahati sa 2 bahagi. Narito ang 2 bahagi ng batayang talasalitaan. Ang unang bahagi ng batayang talasalitaan at ang ikalawang bahagi ng batayang talasalitaan na makikita nyo rin sa ipinamahagi naming learning packets. So naglagay po kami ng kopya niyan sa learning packets po ng mga bata nang sa ganun po meron na rin po kayong guide
kung ano pong mga words ang ituturo nyo sa kanila. So, tandaan lang po mga nanay at tatay na ang pagtuturo po ng batayang talasalitaan ay hindi po itinuturo sa loob lamang po ng isang araw. So, imposible pong matutunan po lahat ng mga salitang yan sa loob ng isang araw. So, ang gagawin pong pagtuturo ay inut-inut or paunti-unti po hanggang sa matutuhan po nilang lahat ang mga salitang nakalagay sa una at ikalawang bahagi ng batayang talasalitaan. Ang pagtuturo po ng batayang talasalitaan ay hinahati-hati at itinuturo ito sa loob ng isang linggo. Maaari po kayong gumamit ng flashcard sa pagtuturo nito. Halimbawa, itong 5 salitang ito. Ang 5 salitang ito ay ituturo po natin sa bata ng paulit-ulit sa loob ng isang linggo hanggang sa ito ay matutuhan niya. Para po sa unang linggo, itong mga salitang ito. Ang. Mga nanay, pakiulit po. Ang. Mo. Mo. Ito. Ito. Sa. Sa. Siya. Siya. Para sa ikalawang linggo, dito naman tayo pipili po ng mga salitang ipapabasa natin sa ikalawang column. So, pili lang po tayo ulit ng 5 salita na ating ipapabasa sa ating mga anak. So, ito po yung napili nating mga salita para sa ikalawang linggo. Ang mga salitang mga nanay at tatay, pakiulit po. Mga, at, ate, na, sila. Para naman po sa ikatlong linggo, dito po tayo pipili ng mga salitang ipapabasa natin sa ikatlong column. Nga, nang, si, sabi. Para sa ika-4 na linggo, dito naman po tayo kukuha ng salita sa ika-4 na column. Basahin po natin ha. Amo. Mga nanay at tatay, pakiulit. Amo. Oo. Ay. Ni. Saka. O, diba mga nanay at tatay, meron na tayong naituro sa kanila na 20 salita sa loob ng 4 na linggo. At sigurado ako dyan na master na yan ng inyong mga anak dahil ito ay itinuro nyo sa kanila ng paunti-unti. Kung nais ninyong malaman kung ang inyong mga itinurong salita ay natutuhan ng inyong mga anak, maaari ninyong gamitin ng ganitong proseso na kung saan ay ipapatukoy ninyo sa inyong mga anak ang salitang inyong babanggitin. Ang ganitong proseso ay maaari din ninyong gamitin sa parirala, pangungusap at sa maikling kwento. So dito sa halimbawa ko, merong 4 na salitang nakahanay sa bawat bilang. So pipili lang po kayo dyan ng isang salita na babanggitin nyo at ito ay pabibilugan ninyo sa inyong anak upang malaman ninyo kung talaga bang natandaan ba niya o natutuhan ba niya ang salitang inyong itinuro.
Tulad po ng sinabi ko kanina na ang ganoong proseso ay maaari nyo ding gamitin sa parirala, pangungusap at sa maikling kwento. Ito po ang halimbawa ng parirala. So tulad po kanina, ganon din po ang gagawin ninyo. Papatukoy ninyo sa inyong mga anak ang salitang inyong babanggitin. Hindi lang po bilog ang pwede nyo pong ipagawa sa kanila. Pwede nyo rin pong ipakahon o kaya pakulayan ang salita na nasa sa inyo na po kung ano pong gusto nyong ipagawa sa kanila na kung saan matutukoy nila ang salitang inyong babanggitin. Ito naman po ang halimbawa ng pangungusap. Katulad lang din po ng ginawa ninyo sa salita at sa parirala, ipapatukoy niyo po sa inyong mga anak kung ano ang salitang inyong sasabihin. Kung napansin niyo po, yung prosesong ginamit ko, sinimulan ko po sa salita, isinunod ko ang parirala, ngayon naman ay pangungusap. Ganun po kasi sa pagtuturo po ng pagbabasa. Sinisimulan muna sa salita, kapag nakabasa na sila ng salita, kasunod na po doon ang parirala, at ganoon din po sa pangungusap. So, hindi po kasi minamadali ang pagkatuto ng bata sa pagbabasa. Hindi po sila matututo sa isang araw lang na pagtuturo ninyo. Simulan nyo po muna sa simple hanggang sa pahirap na ng pahirap. Isa pa pong paraan upang malaman ninyo kung natatandaan ba o natutuhan ba ng inyong anak ang mga salitang itinuro ninyo, pwede nyo rin pong ipabaybay o ipasulat sa kanila ang salitang inyong babanggitin. So sa ganitong paraan, hindi lang nila nababasa ang salita, na isusulat din po nila. Upang masigit pang maunawaan ang batayang talasalitaan, narito ang isang halimbawa ng maikling kwento na may pamagat na Ang Manika ni Mika. Ang manika ni Mika ay luma na. Bigay ito ng kanyang mama Mina noong ika-6 na kaarawan niya. Paborito niya itong laruin kahit ito ay luma na. Maitim at mahaba ang kulot na bukbok ng manika. Ang pangalan ng manika ay Mila. Lagi niya itong dala kahit saan siya magpunta. Pagmasdan ninyo ang mga salitang may bilog. Kung inyong mapapansin, ang mga salitang ito ay makailang ulit na nabanggit sa kwento. Itong mga salitang ito ay ang tinatawag nating batayang talasalitaan. Bago po ako magtapos, hayaan niyo pong iwan ko sa inyo ang kasabihang ito. Hiwaga ng karunungan, matutuklasan, kung ang pagbabasa ay pahahalagahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ginang Mayan P. Alberca. At ang huling tagapagsalita natin para sa araw na ito ay ang aming huwaran at napakasipag na gurong tagapag-ugnay sa Filipino. At 18 taon na siya sa serbisyo. Sa loob ng 18 taon na yon, masasabi ko na malaki na ang kanyang naiambag sa paaralan ng Daniel Fajardo. Isang malaking karangalan po na ipakilala sa inyo si Ginang Erlinda P. Opracio, gurong tagapag-ugnay sa Filipino. Sa lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig, mga magulang, mga guro, mga bata, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang pamamaraan sa pagtuturo sa pagbabasa. Ngunit bago yan, basahin ko muna sa inyo ang kahalagahan ng pagbabasa. Bakit nga bang mahalagang matutong magbasa ang mga bata?
Una, nadadagdagan ang kaalaman. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga bata, marami po silang matututuhang mga bagong kaalaman. Pangalawa, napapayaman ang talasalitaan. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga bata, marami po silang mga natututuhang mga salita. Pangatlo, nakararating sa mga pook na hindi pa nararating. Sa number 3 po, ito po ay pag nagbabasa sila ng mga kwento, mga babasahin, yung mga hindi pa po nila napupuntahang puok, sa pamamagitan po ng mga larawang nakikita nila dito, ay nararating po nila ang mga puok na ito. Number 4, nakakukuha ng mahahalagang impormasyon. Sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga bata, marami po silang matututuhang mga bagong impormasyon na mababasa po nila sa mga babasahin o mga teksto. Number 5, nahuhubog ang kaisipan. Nararapat po na kahit bata pa lamang po sila, ay mahiligan na po nilang magbasa para mahubog na po ang kanilang kaisipan sa pagbabasa. Ngayon naman po ay tatalakayin ko sa inyo ang bungabong approach sa pagbabasa. Ano nga po ba ang bungabong approach at paano po ba ito nakatutulong sa mga bata para matutuhan po nilang magbasa? Bungabong approach. Ito ay pamamaraan ng pagtuturo sa pagbasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan para mas lalo pang maakit ang mga bata na magbasa sa teksto. Alam naman po natin na ang mga bata ay mas lalo po silang ginaganahang magbasa, mas lalo po silang naaakit magbasa kapag nakakakita po sila ng mga makukulay na larawan. Hindi lamang po ito mga titik at mga salita na ipapabasa natin sa mga bata. Ito po ay sinasaliwan, ito po ay dinadagdagan natin ng mga makukulay na larawan nang sa ganun po ay magustuhan po nila, umaakit po silang magbasa sa mga teksto o mga babasahin. Pangalawa, bukod sa natutuhan nilang salita, nagagamit din nila ang kanilang isip sa pagsasabi kung ano ang larawang ipinapakita. Okay, sa pangalawa po, hindi lamang po yung salita ang kanila pong natututuhan o nafa-familiarize. Natututuhan din po nila kung ano ang tawag sa mga larawang makikita doon sa ipinapabasa ng guro. Okay, dumako na po tayo sa pagpapabasa ng bungabong approach. Ang una po natin tatalakayin ay ang mga salitang gagamiting nagsisimula sa ang. Ang una pong salita, ang. Ang katabi po ng ang na larawan ay dahon. Kaya, ang dahon. Pangalawa, ang kalabasa. Pangatlo, ang bahay. Pang-apat, ang araw. Okay, mga nanay, mga tatay, nakikita nyo po ba ang larawan dito sa ating presentation? Sa pamamagitan po ng mga larawan na yan, ay mas lalo pong maaakit ang ating mga anak na magbasa po ng teksto. Ang una po nating ipapaunawa sa kanila o ipapafamiliarize sa kanila na salita ay ang salitang ang. Ang, lahat. Ang dahon. Ang kalabasa. Ang bahay. Ang araw. Okay. Kung sa una po nating pagpapabasa ay ang pinapafamiliarize po natin sa kanila ay ang salitang ang, sa susunod naman po ay dadagdagan po natin ito ng titik o salita. O pangalawa naman,
mga salitang gagamitin. Kung kanina, mga nanay, mga tatay, mga bata, ang ating ginamit na salita ay ang. Ngayon naman, dadagdagan natin ito ng salitang mga. O, kanina isa lang, ang dahon, ang bahay. Ngayon naman ay dadagdagan natin ng salitang mga. Tapos, ang ipapakita nating larawan ay marami na kasi mga na ang ginamit natin, ang mga. Okay, simulan nga po natin. Ang mga bola. Ang mga rosas. Ang mga itlog. Okay. Kung kanina natutuhan nilang salitang ang, ngayon naman ay natututuhan nila ang mga salitang ang mga. O, nagiging maramihan na ang mga. Ang mga. Pwede po ninyong dagdagan yan ng iba pang mga larawan kung gugustuhin nyo po. For example, ang mga bulaklak, ang mga halaman, ang mga aklat. Okay. Ang itinuturo po natin dito ay ang salitang ang mga. Dumako naman po tayo sa susunod. Okay, ganito pa rin ang gagawin natin. Mga salita pa rin ang mga isda, ang mga mangga, ang mga ibon. Okay. Sa susunod naman, ang ating ituturo sa mga bata ay ang salitang at. Kung napapansin nyo po, dalawang larawan yan, tapos sa gitna ay mayroong salitang at. Ibig sabihin, dalawang bagay po, dalawang tao, dalawang hayop. Okay. Ang una po natin, rosas at paru-paro. Itlog at papaya. Dahon at puno. Araw at buwan. Aso at pusa. Lapis at papel. O, dalawa po silang pagsasamahin or pagtatambalin ng mga salita, tayo po ay gagamit ng salitang at. Ang mga bata po, sa pagbabasa po nila, ay mababasa na po nila ang mga salitang at na nasa gitna. Hindi lang po yung at ang kanilang matututuhan. Ganon din po ang pagsasabi nila ng mga tawag sa mga bagay na nasa unahan at hulihan ng salitang at. Pwede rin po kayong magdagdag ng mga bagay na makikita nyo po sa inyong tahanan. For example, walis at pandakot. O, bahala na po kayong magdagdag sa bahay nyo ng ituturo sa inyong mga anak. Okay, kung kanina ang ating salita ay at, ngayon naman, ang ating ipapafamiliarize sa mga bata ay ang salitang ito ay. Kung napapansin po ninyo, mula doon sa unahan, isang salita lang, habang tumatagal po, ay mas humahaba na po, halos nakakagawa na po tayo ng pangungusap sa pamamagitan lamang po ng mga larawan. O, halimbawa, itong una po, ang atin po ditong ituturo sa bata ay ang salitang ito ay. Okay. O, sa una po, ito ay laso. Kung mapapansin nyo po, tayo po ay nakakabuo na ng isang pangungusap. Ito ay laso.
Ito ay payong. Ito ay kutsilyo. Ito ay gunting. Ito ay lobo. Ito ay ahas. Okay. Ang natutuhan pong salita ng bata dito sa slide na ito ay ang salitang ito ay. Paulit-ulit lamang po nating ipapabasa sa kanila yan para po matutuhan po nila, maalala po nila ang salitang ito ay. Ito ay laso. Ito ay payong. Ito ay kutsilyo. Ito ay gunting. Ito ay lobo. Ito ay ahas. Okay. O, dumako naman po tayo sa susunod. O, sa susunod naman po ay ipinapakilala po natin ang salitang si. Kung mapapansin nyo po sa mga larawan, makikita po na ito ay mga miyembro ng pamilya. Pwede po ninyong i-relate ang mga nasa larawan sa mga miyembro po ng pamilya ninyo. For example po sa una, okay, tanungin po ang bata. O, tingnan mo nga ito anak. Sino-sino kaya ang mga to na miyembro ng pamilya natin? Sige nga. Okay, pwede na niya yan masabi na ang una po ay tatay, pangalawa, nanay, pangatlo, kuya, pang-apat, ate, panglima, lolo, pang-anim ay lola. Okay. O, ipapakilala po natin ang salitang si. Si tatay. Si tatay. Paulit-ulit po natin yan, sasabihin sa bata, sa ating anak. Si tatay. Si nanay. Si nanay. Si kuya. Si kuya. Si ate. Si ate. Si lolo. Si lolo. Si lola. Si lola. Okay, pag paulit-ulit po natin yan na ipinabasa sa bata, ay maaalala niya na po o makikilala niya na po ang salitang si. Pwede rin pong dagdagan ninyo, halimbawa sa bahay. May iba pa pong miyembro ng pamilya. Pwede po ninyong isali dito sa example sa pagpapabasa ng ginagamitan ng salitang si. Okay. Ang susunod naman po na ipapakilala po natin sa ating anak na salita ay ang salitang nang. Nang. Okay. Nang o payong ng manika. Payong ng manika. Itlog ng bibe. Itlog ng bibe. Bahay ng aso. Bahay ng aso. Basket ng prutas. Basket ng prutas. Pito ng pulis. Pito ng pulis. Kahon ng sapatos. Kahon ng sapatos.
Okay. Ang ipinakilala po natin, ang ipinapafamiliarize po nating salita ay ang salitang nang. Okay, nang. Nang. O, dito naman, sa susunod na ipapakita ko po sa inyo, gagamit na po tayo ng mga salitang may. May at saka kami. May at saka kami. O, may bahay kami. May abokado kami. May kutsara kami. Pwede rin po dyan sa bahay nyo. Halimbawa, may plato kami. May electric fan kami. May telebisyon kami. Pwede rin pong dagdagan nyo sa inyong bahay ng mga halimbawa. Para po maalala po niya ang salitang may at saka kami. O, susunod, may baso kami. May manok kami. May prutas kami. O, ito, mas nagiging mahaba na po. Mas mahaba na po ang kanilang kikilalanin o aalalahaning mga salita. Tapos, ay dalawa na po ang larawan sa ibang mga pangungusap. Ang una, ito ang pambura ng lapis. O, pinapakilala mo ang ito ang pambura ng lapis. Makakasagot po yan sila kasi nakakahawak naman po sila ng lapis. Kaya alam nila na lapis yan. At saka ito ay pambura. Pangalawa po, may mga lobo kami. O, pwede yan, itong lobo, i-relate nyo po yan pag may birthday o kaarawan sa inyo, sa inyong bahay, sa inyong kapitbahay, na nakikita po ng mga bata, ng inyong anak. Maraming lobo po. May mga lobo kami. O, next. May sombrero at payong kami. Okay, ang mga word na ginamit natin, ito ang tapos ng. May mga tapos kami. Tapos may at saka kami. Dito po sa mga salitang ito, pwede po kayo magbigay po ng iba pang halimbawa. O, may mga bola kami. O, halimbawa sa bahay. May computer at laptop kami. O, pwede po yan. Titingin po kayo sa bahay nyo kung ano po ang mga mayroong bagay para po mas matutuhan po nila ang pagbabasa ng mga salita sa pamamagitan po ng marami pang mga halimbawa. Okay, ito ay basket ng prutas. Si Lola ay may bulaklak. May bola si Kuya. Okay, o ayan. Sa pamamagitan po nito, mga larawan, ay nakabubuo na po tayo ng isang pangungusap. Kasi mas mahirap po kung puro salita po yan na ito ay basket ng prutas. Si Lola ay may bulaklak. May bola si Kuya. O mas mahirap po yung basahin pag wala pong larawan. Hindi po maaakit ang ating anak na magbasa po ng teksto. Kaya nakakatulong po talaga yung makukulay na larawan para po mas maakit sila na magbasa. Okay, mag-aral bumasa. Ang susunod po, pinapakilala na po natin ang mga patinig. Ano po ba yung mga patinig? Ito po ay ang A, E, I, O, U. A, E, I, O, U.
Okay, A. 5 lamang po ang patinig ha. A. O ano yung A? Ano tong nasa larawan? A. Abaniko. E. Elepante. I. Isda. O. Orasan. U. Ulap. Okay, dito naman tayo ngayon sa mga katinig. Yung mga patinig po, A, E, I, O, U. O 5 lamang po sila. Yung iba pong natitira sa alpabeto, ang tawag po dyan ay mga patinig. Okay, dito po tayo. Ba, malaking titik na ba, maliit na titik ba. Baso. Ka, kalabasa. Da, dahon. Ga, gagamba. Ha, halaman. La, lapis. Ma, mais. Na, nanay. Pa, papaya. Ra, radyo. Sa, saging. Ta, talong. Wa, watawat. Ya, yapak. Okay, tuloy-tuloy na lang po tayo ng pagpapakilala ng mga salitang nagsisimula sa ating alpabeto. Letter A hanggang letter Z. Titik A hanggang titik Z. Okay, mga patinig. Example, alam nyo na ito ipabasa sa mga bata. Makikita naman po yung larawan. Apoy, abaniko, aso, abokado, araw, atis. Sa saliw po, sa tulong po ng mga larawan, ay mabibigkas po ng bata kung ano po ang nasa larawan. Kung ano po ang salitang katabi ng larawan. Nasa patinig pa rin. Letter E. Elepante, espada, ekis, eroplano, elisi. Letter I. Isda, ipis, ibon, itlog, itak. Mga nagsisimula sa I. Mga nagsisimula sa O. Oso, obispo, orasan, okra, oto. Titik yun naman. U. Upo, upuan, unan, ulan, ubas, uod. Okay, ito na po ang kanilang kikilalaning mga titik. A, E, I, O, U. Ayan, babasahin na po nila yan. Maalala na po nila yan kasi nabasa na po nila yan doon sa bandang unahan. Ang tawag po sa mga titik na ito ay mga patinig. Ang susunod naman po ay ang mga katinig. Ba. Lahat ng mga salita dito ay mayroong ba. Aba, iba, eba, bao, baba, babae, ibaba, iba-iba, bababa. Aba, aba, baba, baba. Oo, bababa, bababa. Okay, ba ang pinakilala dito. Ang susunod po ay ka. Hindi ko na po isa-isahin. Ang susunod ng ba, ka. Kaka, ika, kaiba.
Ang susunod ay ga. O, aga, baga, uuga, uga. Ga. Ha, hari, baha. La, lala, alaga, ilaga. Ma, mata, dama, madala. Okay, na naman ang pinapakilala dito, nana, balana, naiba. Nga, nga, nakanganga, banga. So, lahat may salitang nga. O, ang susunod ay pa, apa, pana, padala. Lahat ay mayroong pa. Ra, raha, nara, parada. Sa, sata, sapa, sanga. Ta, tasa, tama, mataba. Wa, awa, diwa. O lahat may wa ang mga salitang nakatala dyan. Ya, yaya, masaya, gaya, kagaya. Okay. O next, pagkatapos po nating maituro yung mga patinig at saka mga katinig sa alpabeto, ay papakilala na po natin ang pagbabasa ng isang maikling talata. Punta na po tayo sa maikling talata. Ang talaba. May daladala ang mama. Talaba ang daladala ng mama. Nasa tasa ang talaba. Ang talaba ay mataba. Malasa ang talaba. Ang talaba ay para sa bata. Okay, bago po magpabasa, pwede nyo itanong sa bata, nakakain ka na ba anak ng talaba? Nakakita ka na ba ng talaba? O sige nga, basahin natin tong maikling talata tungkol sa talaba. Pagkatapos pong magbasa ng talata, ay pwede pong tanungin ng kahit isa o dalawang tanong ang inyong anak tungkol po doon sa binasa para makita po natin kung naunawaan po ng bata ang kanyang binasa. Okay, ganun din po ito. Ito ay isang talata din. Ang mga papaya. Tapos, okay, doon sa binasang ang mga papaya na talata, mayroon na ditong mga nakatalang mga katanungan. Ito naman ay mga pangungusap. May maya sa sanga, ang bata ay kawawa, may mga palaka sa sapa, nakadapa sa kama ang dalaga. Ang paa ni Ana ay namamaga, ang talaba ay nasa banga, mahaba ang parada mamaya. Okay, ito naman, ang binasa natin ay mga halimbawa ng mga pangungusap. Pag nagpapabasa po tayo ng talata o pangungusap, maaari po tayong magbigay ng tanong sa ating anak. O halimbawa sa number 5, ang paa ni Ana ay namamaga. O ano ang nangyari sa paa ni Ana, anak? Mama, namamaga po. O, sa simpleng paraan po na yon, ay makikita natin kung nauunawaan ng bata ang kanyang binabasa. O, ano ang namamaga kay Ana, anak? Mama, yung paa niya po. Okay, makakasagot na po siya dyan. Sa simpleng yun po, nasusukat na natin ang kaalaman ng bata o kung nauunawaan po ng bata ang kanyang binasa. Maging ito man po ay isang pangungusap
o di kaya ito ay isang maikling talata. Yun lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Sana po ay may natutuhan po kayo sa akin pong ibinahagi sa araw na to. Ito po ay ang paggamit ng bungabong approach sa pagpapabasa ng mga bata, na kung saan po tinutulungan po tayo ng mga larawan upang mas lalong maakit po ang ating mga anak, ang mga bata, ang mga estudyante na basahin po ang teksto. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po, Ginang Erlinda P. Oprasio. Tiyak na marami tayong natutunan sa 4 na tagapagsalita ngayong araw. Maraming salamat po sa inilaan ninyong oras para magbahagi ng inyong kaalaman. At para po sa pagbubuod, akin pong tinatawagan ang napakahusay, napakasipag at masayahing Dalob Guru 2 na si Ginang Emelinda D. Tesorero. Sa ating mahusay na OIC Assistant School Superintendent, Dr. Joel T. Torrecampo. Sa masipag na OIC CID Chief Juan C. Obierna. Sa ating OIC Principal Master Teacher to Lucy G. Perez. Sa kapwa ko guro, mga magulang, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pagbasa ay hindi lamang pagkilala sa mga simbolong nakalimbag, kundi pagbasa ng kahulugan ng nakalimbag na simbolo sa pamamagitan ng wastong pag-unawa at pagpapakahulugan sa mensahe at layunin ng sumulat. Ito ang nais na iparating sa atin ng ating mga tagapagsalita. Ayon sa kanila, ang pagbasa ng tunog ng mga letra, pagbasa ng batayang talasalitaan, ang marungko at bungabong approach ay isang paraan ng pagtuturo sa pagbasa ng Filipino. Ito ang hakbang para sa madaling pagkatuto ng isang bata na mabasa at makaunawa sa kanyang binabasa. Ang mga tunog na itinuturo sa atin ni Ginang Soledad Romiano ay mga tunog ng isang wika na may pasalitang simbolo na maaaring maging letra o simbolong pasulat. Maaari namang maging pasalitang simbolo ang mga pasulat kung ating babasahin ang mga ito. Ibig sabihin lamang na ang isang tunog ay kumakatawan sa isang letra at ang letra ay kumakatawan naman sa kanyang sariling tunog. Ayon kay Ginang Vida de Leon, ang marungko approach ay may 28 letra ng ating makabagong alpabetong Filipino at itinuturo ito ayon sa kantasan ng pagbabasa na nagsisimula sa pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay, pagpapakilala ng tunog, pagpapakilala ng hugis ng tunog, pagpapakilala ng letra o titik at pagsulat ng hugis sa hangin, palad, papel at iba pa. Ang batayang talasalitaan naman na nais ipaalam ni Ginang May Ann Alberca ay patungkol sa grupo ng mga salita, kung saan kinikilala ito at inaalam ng isang mambabasa. Ang mga salitang nakapaloob dito ay itinuturo ng paulit-ulit upang maging bihasa ang mga bata sa pagbasa nito. Ginagamit ang iba't ibang estratehiya kung saan mabilis na maaalala ng bata ang kanyang binasa. Gayun din naman kay Ginang Erlinda Oprasio na ang bungabong approach ay pagtuturo sa bata ng pagbasa gamit ang mga salita sa tulong ng mga larawan. Ito ay mga salitang nag-uugnay sa larawan upang ito ay lubusang mabasa. Nagbibigay din ng malaking interes sa mga bata ang pagbabasa dahil sa mga larawan at mga kulay ng mga ito. Iba't iba mang uri o paraan ang isagawa sa pagtuturo ng pagbasa sa mga bata. Ang mahalagay natututo at nauunawaan ito ng isang bata. Sapagkat naniniwala po ako na sa pagbasa ay nagiging ganap at buo ang pagkatao ng isang batang marunong magbasa. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Ginang Emelinda D. Tesorero.
Bago po tayo magtapos sa unang araw ng ating virtual seminar, ay lubos po akong nagpapasalamat sa lahat sa paglaan niyo po ng oras upang kayo ay makasama sa araw na ito na punong-puno ng kaalaman. Akin ko po kayong inaanyayaan sa pangalawang araw ng ating virtual seminar, ganap na alas 8 ng umaga bukas. Muli, ako po si Rosan F. Fuentes. Maraming salamat po at magandang araw.